Napakainit po ng issue nito ng Pax Silica. So, hindi pa po ito binabanggit ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Ito po ay pinag-uusapan na po dahil sa ang magpupondo po nito or sino o ang magtatayo po nito ay ang United States of America o yung mga Amerikano. So, itong Pax Silica sinasabi na kumbaga magbibigay daw to ng maraming trabaho sa Pilipino, pauunlarin daw yung ating teknolohiya at matutulungan nga daw po yung mga residente na malapit doon sa lugar kung saan itatayo itong Pax Silica. Ngayon, para po mas maintindihan natin kung ano po itong Pax Silica, kailangan po maunawaan din po natin ano ba yung makukuha nating benepisyo rito at kung sino ba talaga ang mas makikinabang sa pinaplano po nilang pagtatayo po ng Pax Silica. So ito panoorin po natin itong isang political analyst para po mas maintindihan natin ano ba talaga itong Pax Silica at ano po ang makukuha ng Pilipino dito sa pinaplano po nilang pagtatayo ng isang malakihang proyekto na ibinida rin po ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. So ito panoorin po natin pero syempre bago ang lahat kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Ano ba ang Pax Silica? Magandang hapon po muli. Ito si Maluti Kia sa Malti. Pag-uusapan po natin, napakahirap na topic. Mahirap dahil hindi natin alam kung ano talaga ang commitment na binigay ng ating administrasyon, itong ating Pangulo sa Estados Unidos. May tinatawag po na Pax Silica, no? Pag tiningnan nyo po ang silica, ang ibig sabihin po niyan minerals. Ang Pax, mga tao, no? Bakit ba hindi naging Pax Pilipinas, no? Para talagang tinataguyod ang Pilipinas. Pero having said that, ano ba ang Pax Silica? Ito po ay nabuo, nagulat na lamang tayo, katulad ng pagkagulat natin na may additional EDCA sites na binigay ni Marcos Jr. sa simula pa lamang ng unang taon niyang paninilbihan. No? Ngayon tayo'y ginulat. Malapit na, last 2 minutes ika nga, biglang mayroong Pax Silica. Ito ba ay paraan para siguraduhin ang Amerikano ay nandito pa rin sa Pilipinas hanggang sa susunod na administrasyon at sila pa rin ang bukod tanging mananawagan kung ano ang direksyon ng ating foreign policy. Maganda po yan tingnan sa usapin ng Pax Silica. Ang Pax Silica po ay may 20 interested companies na gustong mamuhunan at mag-locate sa Clark. Dati po, base militar po yan, controlled ng mga Amerikano. Nung sila'y pinaalis ng Senado natin noong 1992, yan pong Clark, hindi man lang nalinis, no? Marami diyang waste issues na basta na lamang pong iniwan. At nung merong mga senador at iba't ibang mga civil society groups na naglabi sa Washington, DC, sa Capitol, para linisin nyo naman ang mga iniwan yung dumi sa Pilipinas, no? Lalo na yung chemical waste at saka yung related sa ordinance o yung paggagawa ng mga gamit na pangmilitar. Itong Pax Silica, So ibig sabihin pala parang gustong bawiin ng mga Amerikano o ng Amerika yung Clark, Pampanga, yung base militar nila dati. So parang nangyayari dito, bubulagain na lang tayo ni Bongbong Marcos na yung Amerika ay meron na kaagad base militar uli dito sa Pilipinas. So alam naman natin pinaalis na nga yun dito sa Pilipinas gawa nga ng more on hindi na sila nakakatulong sa Pilipinas pagkos nagiging nagiging liability pa dahil nga sa dami ng mga issue ng mga American citizen na gumagawa ng hindi kaaya-aya dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, ang gustong gawin ni Bongbong Marcos, parang gusto niyang ipabalik dito yung mga Amerikano at gamitin uli yung Clark para maging base uli nila pero sa ibang manner naman, kumbaga sa ibang anyo naman. So hindi na ito base militar pero ibang klaseng naman parang kumpanya parang gano'n na may mga
Kasi may mga investor na dyan na naka-ready na para mag-invest dito sa pinaplano ng Amerika. Kumbaga dito, gagamitin lang ng Amerika yung Pilipinas as ano lang, as pwesto lang. Pero yung talagang mamamahala, parang off-limit po ang Pilipinas. Mas malaki po ang kino-cover nito ay 4 hectares ng Clark. Ito po daw ay libre ng 2 taon, pero yung susunod na mga ilang taon depende na sa negotiations ng DCDA at saka ng mga kumpanyang gustong mamuhunan doon. Bakit po napakahalaga niyaan? Dahil po ang isa dun sa medyo issue na pinag-uusapan ay ang pagbibigay ng diplomatic immunity sa Amerikano. Parang ang pagtrato po dun sa 4 hectares na okupado nila sa Clark ay parang embahada nila dito sa Rojas Boulevard. Doon po may diplomatic immunity. Ang gusto po nila dito sa Clark magkaroon nila ng diplomatic immunity. Tama po yun. Kayo ba ay sumasang-ayon doon, no? Tinatanong ng administrasyong ito ang sentimento ng mga Pilipino, no? Ang sabi daw, So yun nga po, may diplomatic immunity na hinihingi yung mga Amerikano. So kagaya nung nakaraan dun sa base militar nila sa Subic tsaka dito sa Clark, Pampanga, hindi pwede manghimasok yung gobyerno ng Pilipinas kung ano man yung policy gusto nilang gawin sa loob ng Clark at saka sa Subic nung time na yon. Pero even na lumabas pa yung mga tao nila at mayroong gawing hindi maganda, sila pa rin po yung mas may control kung paano didisiplinahin. Kung inyo maaalala, yung Amerikanong nang molestya ng isang LGBT, kung di tayo nagkakamali, di ba? Dito sinintensyan, dito nilitis, pero dinala sa US at doon daw nila ikukulong, pero parang nabalitaan niya natin, parang doon lumaya, pinalaya doon dahil parang inabsuelto. Pero dito sa Pilipinas, parang convicted siya. Yun nga, di ba, dahil nga may immunity, wala na pong control yung Pilipinas kapag kinuha po ng mga Amerikano. Once yung mga citizen po nila, magkaroon po ng problema dito sa Pilipinas. sabi daw, ano ang ating makukuha? Makukuha natin ang pag-develop ng green tech minerals dahil magiging ang processing dito na mangyayari. Magkakaroon tayo ng high value manufacturing dahil may mga AI systems na gagamitin. Magkakaroon ng AI Industrial Data Infrastructure Hub. May creation of high-skilled jobs in technology and manufacturing sectors at may expansion of infra networks across Luzon. Sana po yun ay hindi lamang sa papel, pero maging katotohanan na magkaroon ng transfer of technology. Dahil sa ating kasaysayan, ating po naman nakita kung paano pag-alis ng isang dayuhang mamumuhunan, dala na lahat. Wala na hong naiwan para sa mga Pilipino para magpatuloy ang kanilang career dun sa trabaho na kanilang nakuha while working for them, no? Napaka-importante pong tingnan natin ito na sana yung usapin ay hindi connected sa militarization ng Pilipinas. Kasi po, ang sinasabi, AI technology, makikita naman po natin na yung hindi pa naman tapos na laban sa Middle East, parang inuubos na lahat ho ng supply ng kanilang military armaments. Dahil nga daw gagawa na ng bago, the new frontier of military technology using AI. Mahirap naman pong dito sa ating gagawin ang military equipment na gagamitin ng Estados Unidos sa susunod nilang bersyon ng gera sa mundo. Bilang Pilipino, dapat po may say tayo dyan, may paki tayo, dahil ito po ay bayan natin. Hindi po tayo 51st state ng Amerika, no? Na basta na lamang nagustuhan, magtatayo ako dyan ng military-industrial complex, ako nang bahala sa inyo, basta ilibre nyo to, at madali, may forward basing
ang mangyayari. Hindi pa ba naman ho sapat na dati dadalawa lang ang base militar ng mga Amerikano, ngayon 9 na. Tapos So, ang pinakabuod po nitong Pax Silica na ginawa ni Bongbong Marcos, parang ipagkakalulu na naman po niya ang ating bansa sa mga kalaban po ng Amerika. Andyan na nga po yung sa EDCA site, di ba, na walang kaalam-alam ang mga Pilipino na marami na palang naitayong EDCA site sa Pilipinas. At yun daw po ay pang ready kung sakasakaling magkaroon nga po ng gera yung China, Taiwan at itong US. So dito sinusubukan na naman pong ilagay sa alanganin ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Siyempre, pag dito ginawa yung mga military warfare na yan using AI, magiging target na po ng mga kalaban po ng Amerika ang Pilipinas dahil nandito mismo sa Pilipinas ginagawa yung kanilang military warfare at yan po ang pupuntiryahin po ng mga kalaban ng Amerika. At siyempre, damay po ang mga Pilipino dahil nasa Pilipinas po ginagawa yung mga gagamitin nga po ng Amerika sa mga future war na kanilang kakasangkutan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.